Anong nangyari sa barangay nung nagkaharap kayo? Ang sabi niya po sa akin, ituloy ko na lang daw po yung kaso. Hinamon ka. O Gina Toledo, pinahiya mo na yung tao. Hinamon mo pa, walang Tulfo. Kung si Rafi Tulfo, iniinsulto mo, maliitin mo, ala akong pakialam. Pero pag sa bitag ng niloko mo, hahambalusin kita. Nakita ko natin yung paan niya nilatag, yung pagsisisi at pamamahiya doon sa Grab driver na yun. It's not for public awareness, but really the intention was ipahiya yung Grab driver natin. May kaso ko to for cyber libel. Kahit na dinilit mo, mapahiya at maraming nakikita kapag ito'y nag-imbestiga, malilintikan ka. Nagpakumbaba ka naman sana para humingi ka ng paumanhin sa taong nasaktan mo. Makakatikim ka sa kayabangan mo. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Nagrareklamo ka dahil napapahiya ka sa social Opo, media? O anong lumabas sa social media na ikay... Na nagnakaw daw po ng pagkain. Scammer daw po. Yan ang naipost sa social media. Ginawa mo ba? Hindi po. Anong nangyari doon sa pagdi-deliver mo ng... ano ba nangyari? Saan ka problema? Sa fast food po, nagkaroon po ng problema. O doon mismo sa fast food na i-deliver mo? Okay. Pag-review po namin sa CCTV ng manager ng fast food, wala po talaga naibigay sa akin. So in other words, mismo yung delivery, manager ng fast food, ano? Lumalabas, wala talagang naibigay sa'yo. Yes po. Ano bang nadala mo sa kanya? Chicken lang po, Chicken saka lang. yung burger. Burger. So ano yung missing? Anong nawawala? Spaghetti po. Spaghetti. Marami? Family size. Family size spaghetti. So nung tinignan sa CCTV na review ng fast food, totoo nga na Hindi po naibigay hindi sa akin. naibigay. Sa ibang rider po Sa ibang rider na ibigay. So pag-deliver mo doon yun sa customer, ano nangyari? Nagkaroon kayo ng... Wala naman po. Pero nag-chat po pala sila sa Grab sa akin. Pero hindi ko po napansin yung chat kasi peak hour po nung oras na po. Alright. Nakaabot ba sa iyo ang reklamo? Yung post na lang po. Yung post, kinausap ka ba ng Grab? Yung ano? Hindi naman po. Ano ba nangyari doon sa pagpapahiya sa'yo? Gaano katagal ka napahiya? Ilang araw, ilang linggo? Nag-post po siya siguro, sir, ng March 27. March 27 siya nag-post. Okay. Pero March, nabasa ko po yung post niya nung 28 na po. March 28. So, nung nabasa mo March 28, tinawagan mo ba siya para sabihin sa kanya, ma'am, teka muna. Nag-comment po ako dun sa Anong sinabi post mong comment mo? na hindi ko naman po talaga kasalanan yung nawala yung spaghetti po. So, nagpaliwanag ka sa kanya? Opo. Nung paliwanag mo sa kanya, tinanggap niya ang paliwanag mo? Opo. Ano Pero nung nagharap po kami sa barangay, hindi man lang po siya humingi sa akin ng pasensya or sorry. Sa nagawa niya pag-post. Nakararapan ka sa barangay? Opo. Nung nagkaharap kayo? Na itutuloy ko po yung kaso. Okay. Hindi yun ang point ko ron eh. Nagkasundo ba kayo? O Hindi po. nagkapaumanhinan ba kayo? Hindi po siya humingi sa akin ng ano. So parang lumalabas, ikaw na nasakta, nagkamali. Yung pagkakamali, hindi sa'yo. Pagkakamali mismo ng fast food, mabilis ang kanyang pag-react. Hanggang ngayon ba nakapost na to? Tinanggal niya na? Tinanggal niya po nung 29 po. 29. So 27, 28, nakapost pa yon. Na-screenshot ko po. Screenshot mo. That's a screenshot mo na yan. Kinumpronto mo ba siya? Sinabi mo, bakit naman gano'n? Napahiya ako ng gusto. Yung anak na po yung kumontak sa akin. Yung anak Nag-apologize ba sila sa kanilang post na parang yung nakasakit sa iyo? Humingi ba ng paumanhin? Yung anak po ang humingi. Ang humingi. Pero ang kailangan po talagang humingi ng apology. So sa parang akin. lumalabas yung anak Yung ang nakakaintindi, yung nanay ang hindi humingi ng apology kasi yung nanay di humingi ng paumanhin sa kanyang galit. May dahilan din na galit siya. Sa umpisa siguro dahil di niya naintindihan. Pero sa bandang huli ng 29 nang nasabi mo sa kanya, pinost niya 27, 28, 29, nag-usap pa kayo sa barangay? Opo. Anong nangyari sa barangay nung nagkaharap kayo? Ang sabi niya po sa akin, ituloy ko na lang daw po yung kaso. Hinamon ka? Ayaw niya pong humingi ng paumanhin. Okay. Ang daming nakikisausap, pinost, kesyo, kasuhan, ipatulfo. Hindi po ako tulfo, bitag po kami. So kung kay tulfo yung kay Rafi yung senador, si bitag kasi hindi kami nagbibiro, wala kaming sinasanto kahit sino. Higante man kayo, dewende man kayo, parang tingin namin. O Gina Toledo, matapang ka pala ha. Yung mga kapareho mo na to, binibigyan ka namin ng pagkakataon, hindi ka namin pahihiya. Kaya may reklamo. Pag sa pambansang sumbungan, nare-reklamo kayo. Pinagkakalob sa inyong karapatan na marinig, hindi namin kayo pahihiya kasi dito sa parting to, nagbaranggayan kayo. So anong sinabi ng barangay, nilapitan ninyo? Kasi kung nagkaroon kayo ng mediation, which is tama naman. Paano na magitan ng barangay dito? Gusto maintindihan kung anong ginagawa ng barangay kasi maatungal din itong mga barangay na to eh. Wala po, nakinig lang po sa amin. Drawing din ng pati barangay dito. Lumalabas, nakinig lang sa inyo. Opo. Paano bang advice ng barangay na hindi yung naghihingi ng apology? Wala naman pong advice sa akin. Walang advice sa'yo. So parang walang nangyari. Para sila mga tuod doon na wala namang pang-poste, wala namang pala talking heads o maganda pa siguro kung kinausap mo yung sinasabing scarecrow. Alam mo yung sa palayan? Baka ganyan, lagyan mo sombrero, tapos gaganyan-ganyan.
at least nakakausap mo. Pag sinabi, kaliwa. So, walang nagawa yung barangay. Makikinig kayo sa barangay, DILG, kinig kayo Nare-respeto namin yung pagiging barangay para to mediate. Wala naman po kayong ginagawa. Sana kahit man lang sinasabi nyo na kung ano yung feeling ng isa, dapat ganun sa barangay. Ito namang nanay na to, base doon sa sinasabi, makinig ka, okay, Toledo, kung totoo man ang sinasabi mo rito, Gina, pinahiya mo na yung tao, at pagkatapos pagpapahiya mo, hinamon mo pa, walang Tulfo, kung si Raffy Tulfo iniinsulto mo, maliitin mo, ala akong pakialam doon kay Senator Raffy Tulfo. Pero pag sa bitag ng niloko mo, hahambalusin kita. Makakatikim ka sa kayabangan mo. Pero kung pinakikita mo, mamaangas ka, lokohin mo si Raffy Tulfo in action, wag si bitag. Dahil sa ginawa mo to, kahit na binura mo yung pagpapahiya mo sa maliit na grab driver, na inakusahan mo, na tumindig yung sinasabing Fast food chain na ang mali sa kanila hindi na deliver. Nalaman mo may mali ka, nagpakumbaba ka naman sana para humingi ka ng paumanhin sa taong nasaktan mo. Dahil sa ginagawa mo, ifo-forward namin to rito sa Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Ang ginawa mo, Gina, kahit na dinilit mo pero naka-screenshot, napahiya at maraming maraming nakikita kapag ito'y nag-imbestiga, malilintikan ka. Pwede itong i-backtrack at pwede itong magiging basihan. A classic example sir na pagkakamali na ayaw umamin na pahiya na po yung grab driver. Ano po bang hakbang na magagawa po ng inyong tanggapan, especially dito, parang naghaamon pa siya. Kahit pumunta pa kay Raffy Tulfo, wala naman akong pakialam doon sa senador. Raffy Tulfo in action lang naman to, bitag ang nilapitan, iba kami. So dalawang bagay po Sir Ben, unang-una ho, kahit dinilit ho yung post na yan, we can authenticate yung mga screenshots na yan. In fact, we can call the platform para retrieve yung mga pinunuran niya kong post. So that can be useful for evidence. Ngayon pag magpa-files po ng kaso yung ating nagre-reklamo, I think he has cause based on sa kwento niya. Kasi naman hindi even if totoo, Sir Ben, even if totoo, ang concept po kasi ng libel natin, if your intention is ipahiya, i-besmirch your reputation ng isang tao, kahit totoo pa yung sinasabi mo, pag gano'n ang malis yung intent mo, which is apparent here, na yun yung gusto niya kasi nakita ho natin yung paan niya nilatag, yung pagsisisi at pamamahiya doon sa grab driver na yun. It's not for public awareness, but really the intention was ipahiya yung grab driver natin. May kaso ho to for cyber libel. In ordinary cases po, yung libel, magkakaroon ng 1 degree higher dahil pinost niya to sa social media platforms, which is under 175 po. Alright. Okay, Carl, go ahead. Yeah. Sir, in this aspect naman, kasi nag-post si ma'am pero dinelete, no? Kasi karamihan ng mga iniisip ng mga tao dito ay hindi, na-delete ko na wala naman akong atraso. So, sir, given that, alam naman natin that this is not a suppression of freedom of speech because everyone has the freedom, pero kapag merong damage dyan at merong consequence dyan, it doesn't spare that person from that said consequence. Tama po ba yun? Tama, Sir Carl, maganda yung pagkalatan nyo. Hindi yung absolute yung freedom of expression natin, may hangganan mo yan. Your right for expression ends when my right to my self-respect begins. Yan yung parati na sinasabi sa batas eh. So, in this case po, tama ho na parang pwede niya express yung frustration niya. Pero not to attribute a wrongdoing do sa isang tao na hindi naman talaga nagkamali. And more dangerously, ipahiya yung isang tao. Talagang yung intention niya, ipahiya yung isang tao. So, nagkakaroon mo ng problema. And that gives rise to the cause of action for the filing of a case for cyber libel. Yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC nakikinig sa atin dito. Ngayon, magkakakaso ka rito, humingi na ng apo, kumbaga hindi, simple lang naman ang gusto makita ng taong inapi mo, pinahiya mo. Hingi ka ng apology, pero sinabi mo, kahit magpatulfo ka pa, ala kong pakialam mag-Raffy Tulfo ka man, nasa bitag ka eh. Si Ben Tulfo ang kausap mo rito. So ngayon, ang sinasabi mo sa kanya, hinahamon mo, ano kaya kung titindig kami para sa kanya, para makatikim ka rin kang papano ka dito sa parting to, na matikman mo kung anong dinanas nitong pinahiya mo na umamin na yung fast food, nagkamali sila, pero hinamin mo, pumunta ka pa kay Raffy Tulfo in action, wala kang pakialam. Nasa bitag ka eh. Iba ako eh. Yung nakasalubing may bigote. At niya, nakikinig sa atin yung Cybercrime Investigation Coordinating Center, pwede ka makakasuhan.
Anong sa mo ngayon? Eh, sir po, inaamin ko naman po na nagkamali ako doon sa pinost ko na O, yun. andito ngayon, yan, sandali. Naamin mo, pero hindi ka humihingi doon tao na saktan mo. Raymond, ikaw, nasaktan ka, maamin sa pagkakamali. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Sabihin mo sa kanya ngayon. Hindi, ma'am, hindi po kayo humingi sa akin ng pasensya. Nag-usap po tayo sa barangay. Ayan, hindi ka raw humingi ng pasensya. Ngayon, hihingi ka ba ng pasensya? Wala ka kay Rafi Tulfo in action sa bitag ka. Hingi ka ng Willing pasensya. naman po ako, sir. na Ayan, mahumingi okay. ng- Yusek Aboy, willing daw siya humingi ng pasensya. Paano ba to? Ang simple lang naman gusto mangyari nitong taong pinahiya mo, magpakumbaba ka dahil nagkamali ka, hindi yung magmamalagaling ka, nilalait mo pati si Rafi Tulfo in action. Wala namang kinalaman dito, nasa bitag ka. Ikaw ba'y makikipag-ayos? Ikaw ba'y tutuwirin mo bang mali mo? At medyo magpapakumbaba ka, alin dun sa tatlo? Wala kang choice. Umihingi po ako ng tawad doon po kay Raymond Layola po. Umihingi po ako ng pasensya kung nakapag-post man po ako ng ganon. Dahil na rin po doon po sa pagkakamali dito ng isang food store. Kaya po na-post yun. Nung time na... Ma'am, okay na. Okay na po. Okay na po. Humihingi ka ng paumanhin. Pero ganito lang, Okay na tayo. Ma'am, hindi tayo natatapos dito. Yusek Aboy, andiyan ka pa rin ba? Hindi po. Anong sa inyo, Yusek Aboy? Ay kami naman mas maganda na pagdating mo kasi sa internet at saka sa ating mga activity sa internet, dapat maging maingat po tayo. Minsan yun nga yung sasabi ni Sir Carl kanina, kala natin absolute yung karapatan natin magmamahayag, magsalita, pero may hangganan talaga. Pag nakasakit na tayo, na mahiya na tayo ng ibang tao, it can give rise po doon sa mga tinatawag natin Ayun. mga cases or other ICT cases involving Republic Act 1175. Maganda kung humingi ng tawad, sir, at kung tatanggapin ng ating Grab driver, mas maganda na naging kasangkapan tayo na mapag-ayos yung dalawang kampo. Okay. Ikaw ba'y kung nagpakumbaba na sa'yo, nagkamali, baka naman siguro naisip natin, tinatanggap mo ba? Dahil Semana Santa na eh. Oo nga po. Yung alam mong kapatawaran sa Semana Santa, malapit na tayo. Okay? Mas mapalad yung tao mapagpatawad. Okay? At marunong patawarin. Kaysa doon sa maiinis ka at meron kang grasya, matatanggap sa buong may kapal. Okay ba sa iyan? Okay po. So tinatanggap mo na ang pakikipagpakumbaba nitong nagkamali siya. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Pwede mo bang patawarin na lang? Huwag na kayo korte-korte. Kung minsan, init ng ulo, di ba? Naintindihan ko eh. Saan ka sa Semana Santa? Saan ka pupunta? Wala po. Magde-deliver lang din po. I-deliver ka lang. Okay. Nasa sa iyo na kung anong nasa desisyon mo, ha? Hindi ka namin pinipilit. Ako, sinasabi ko lang. Pero hahayaan ka na namin. Narinig mo na humingi ng paumanhin sa ere. Nasa sa iyo ang pagpapatawad at wala sa amin at nagpakumbaba na sa iyo. So, pag-isipan mo, ha? Okay po. May karapatan ka kung anong gagawin. Nakikinigin si Yusek Aboy, pero Semana Santa na, alam mo na, di ba? Okay? Sige po. Alright. Ma'am, inaasahan namin yung pag-aayos ninyo. Hindi po natatapos dito. Mangingi din kami ng update sa inyong dalawa regarding dun sa mapapag-usapan nyo. Okay, ma'am? Opo. Okay, maraming salamat sa inyo. Alright. Yusek Aboy, maraming salamat po sa inyo sa pag-join dito sa aming programa ulit. Sir Carl, Sir Ben, maraming salamat din po at makakaasa mo kayo. Lagi nyo kaagapay ang CICC sa advokasyon nyo. Maraming salamat po. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Itong Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.